Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kaharap ko ngayon si Dad, dito sa kanyang opisina sa mansyon namin. Hindi ko alam kung ano na naman ang kailangan niya sa akin at pinatawag na naman niya ako. Nakaupo ako sa upuan sa harapan ng kanyang executive desk, habang nakaupo naman siya sa kanyang upuan. I want you to clear your schedule this coming Saturday night. Aniya na ang tono ay pag-uutos. I can't, Dad. Marami akong pasyente sa gabi na yan. Hindi ko sila pwedeng iwanan. Walang papalit sa akin doon. Tanggi ko kaagad sa gusto niyang mangyari. Nag-iba naman ang maaliwalas niyang mukha. Dumilim ang kanyang titig sa akin. Halata na hindi niya nagustuhan ang aking pagtanggi sa gusto niyang mangyari. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Maureen? Hindi talaga magdudulot na maganda sa'yo ang pinili mong propesyon. Halos wala ka ng oras para magpahinga. Tingnan mo nga ang sarili mo. Nangangayayat ka na. At halatang ilang araw ka nang walang tulog. Kailangan mo ba talagang patayin ang sarili mo sa pagtatrabaho? Parang hindi ka anak ng isang bilyonaryo sa sobrang pagtatrabaho mo. Galit na wika nito. Hanggang ngayon hindi pa rin niya matanggap na mas pinili ko ang maging doktor kaysa sa kagustuhan niyang pamahalaan ko ang mga negosyo niya. Hindi na ako nagdadalawang isip pa at napatayo na ako. Hindi ko na kailangan patagalin pa itong usapan naming dalawa dahil alam ko naman ang patutunguhan nito. Mag-aaway lang kaming dalawa. Goodbye, Dad. Madiin na sabi ko sa kanya. Hudyat ito na kailangan ko nang umalis. Kailan ba kita pwedeng makausap na matagal, ha, Maureen? Halos hindi na kita nakikita. Tanong niya na tila nanunumbat. Napalanghap naman ako ng hangin. Come on, Dad. Huwag niyo sabihin na ngungulila kayo sa akin. Ano ba ang meron this coming Saturday na kailangan kong i-clear ang schedule ko? Napalanghap naman siya ng hangin at tumayo na rin siya. Umisod siya bahagya sa gilid para makalayo siya ng kaunti sa kanyang upuan. Tulad ng sabi ko sa iyo, I am planning to run for a senator this election. I will be filing candidacy this week. At si Giovanni, ang kanyang ama, is one of my sponsor, my main sponsor. This coming Saturday will be your engagement party with Giovanni. Napaawang naman ang labi ko sa kanyang sinabi. Pinilit kong ipasok sa aking utak ang mga kataga ng kanyang binibigkas. I will support you, Dad. Hindi namin kailangan magpakasal ni Gio para ipakita na sinusuportahan kita. Bakit ba lagi mo nalang sinusuway ang mga gusto ko, Maureen? Ni minsan ba? Hindi mo naisip na sa lahat ng ginagawa ko ay para din sa'yo? Mabuting tao si Giovanni. Galing sa mabuting pamilya. Matalino. Magandang lalaki. Matalino at mayaman. Magaling sa negosyo. At kababata mo pa. Maliban sa kilalang kilala nyo na ang isa't isa, pwede ko din ipagkatiwala sa kanya ang mga negosyo natin. He is perfect, Maureen. Ano pa ang problema mo sa kanya? Napataas ang kanyang boses sa mga huling katagang niniwan nito. That's because I don't love him more than a friend, Dad. Pasigaw na sagot naman niya rito. Umigting naman ang kanyang panga at halata ang kanyang galit. Sabi ko naman sa'yo, nasisirain ka lang niyang sinasabi mong pagmamahal. Mataas na tono at matigas niyang sambit. You
just like your mother. Matigas ang kanyang ulo kaya siya namatay. Dahil mas pinili niya ipagpatuloy ang pagbubuntis sa akin. Kahit bawal sa kanya ang magbuntis. Yan ba ang gusto mong sabihin, Dad? Pinigilan ko ang pagbagsak ng mga luha ko. Ang sikip ng dibdib ko. At hirap na hirap akong makahinga. Pero tinagasan ko pa rin ang aking mukha. Hindi ako nagpakita sa kanya ng kahit na anong emosyon. Kahit ano pang sabihin mo, Maureen. Ako ang masusunod sa pagkakataong ito. Whether you like it or not, you will going to marry Giovanni. Tulad ng kagustuhan ni Dad, natuloy nga ang engagement party namin ni Gio. Maraming media ang nagka-interest na i-feature ang love story namin ni Gio na nagsimula daw nung mga bata pa lang kaming dalawa. Na kahit 2 beses na naging magkalaban ang mga ama namin sa politika, nanatili pa rin kaming matatag na dalawa. Magkalaban nga noon sa politika ang aking ama at ang ama ni Gio. Pero ngayon ay magkakampi na. Naalala ko pa noon na pareho kaming pinagbabawalan ng mga ama namin na layuan ang isa't isa. Pero parehong matigas ang ulo naming dalawa ni Gio. Ipinaglalaban namin sa kahit sino ang friendship namin dalawa. Kung sakaling ang tunay kaming nagmamahalan ni Gio, na mahigit pa sa isang kaibigan, at tunay nga kaming ikakasal, hindi ko talaga maintindihan kung bakit inihalo ito sa politika. Wala namang ambag sa lipunan ang pagpapakasal naming dalawa ni Gio. Magkunwaring muna tayo na pumayag tayo sa gusto nila. Uwi ka naman ni Gio sa akin. Kasalukuyan kaming pumapagitna sa mga nagsasayaw na couple. Kung titingnan kaming dalawa, para talaga kaming totoong ikakasal. Hindi sa ayaw ko magpakasal, pero magkaibigan tayong dalawa. Ayokong pareho tayong masaktan nang dahil lang sa pareho tayong pumayag sa kasal na ito. Batipid akong ngumiti sa matalik kong kaibigan. Thank you. Sagot ko naman. Ayokong makasal sa'yo. Sakit ka nga sa ulo bilang kaibigan. Asawa pa kaya? Pabiro kong sambit na sinabayan ko ng mahinang tawa. Ganon din ako. Ani naman nito. Ayokong ma-stress sa'yo. Nakaka-stress kang kasama sa buhay. Lalo na kung sa bahay. Sandali muna kami nagtawanan. Saka kami sumeryoso habang nagkakatitigan. Tama nga si Dad. Guwapo naman talaga si Gio. Kung hindi nga lang bakla ito. At iba ang tinitibok ng tangang puso ko. Nagkatitigan kaming dalawa at nagkangitian. Habang nagkukwentuhan kami tungkol sa kabataan naming dalawa. Malapad ako nakangiti sa kanya pero nabura bigla ang pagkakasalubong ng aking mga mata. Sa pares ng mga mata na matiim na nakatitig sa amin ni Gio. Bigla akong napabitaw kay Gio. At ewan ko kung bakit agad na gumapang sa akin ang matinding kaba. Bakit, Maureen? May problema ba? Nagtatakang tanong naman ni Gio. Parang may bumara sa aking lalamunan at hindi ko siya masagot. Napatingin ako sa kung saan banda. Nakita ang 2 pares ng mga mata. At hindi ko na nakita doon ang lalaking nakita ko kanina. Na walang iba kundi si Alfred. Maureen, okay ka lang ba? Mababanaag sa boses naman ni Gio ang sobrang pag-alala. Yeah, I'm okay. Pilit kong ngumiti sa kanya. Maupo na tayo. Yaya ko naman kay Gio. Okay, pagod na rin ako. Hinawakan ni Gio ang aking kamay habang pabalik kami sa upuan naming dalawa. Sandali pa ako napasulyap sa kung saan ko nakita si Alfred. Umaasa na makikita ko siya. Pero wala na siya roon. Nagpatuloy naman ang programa.
na hindi ko alam kung tungkol ba sa sinasabi ni Dad na engagement namin ni Gio o tungkol sa pagtakbo niya bilang senador. Kasi puro lang naman tungkol sa politika ang naririnig ko sa party. Pagod kong binabaybay ang pasilyo papunta sa aking condo unit. Napatingin ako sa aking relo. 2:00 na pala ng umaga. Hindi ako nakaalis agad sa party dahil hindi ako pinapaalis ng aking ama. Nang nakarating na ako sa aking unit, mabilis kong binuksan ang pintuan. Papasok na sana ako sa loob nang may humila sa akin. Humakbang siya papasok sa loob at mabilis niyang isinara ang pintuan. "Ano bang problema mo, Alfred?" Pagalit kong tanong kay Alfred nang nasa loob na kami. "Bakit hindi mo sinabi?" Matigas niyang tanong. Madilim ang kanyang mukha. Amoy alak siya. Lumanghap muna ako ng hangin para kalmahin ang aking sarili. Hindi pa ako nakaka-recover mula sa paghila niya sa akin. Naakala ko kung sinong Poncio Pilato na. "Ano na naman ang hindi ko nasabi sa'yo na tungkol kay Danaya? Kailangan ba talaga na sa akin dapat laging nanggaling kung ano ang ganap sa buhay ng aking kaibigan?" Pagalit na sambit ko sa kanya. "Di ba busy ka naman ngayon sa kanya? Kayo ang laging magkasama. Bakit ako na naman ang tatanungin mo kung ano na naman?" Mariin itong nakatitig sa kanya. Nakikita niya ang galit sa mga mata nito. "So, you're going to marry Gio?" Paismid na wika naman ito. "Are you planning to tell me or not?" "Stop acting like you care." Pauyang kong sambit naman sa kanya. "Can you please leave?" Pagod ako ngayon, Alfred. Lalampasan ko sana siya. Pero mabilis niyang kinabig ang aking bawang. Sa kaniya ako isinandal sa pintuan. "Akala ko ba ako ang gusto mo? Bakit ngayon magpapakasal ka kay Gio? Akala ko ba hihintayin mo hanggat inaayos ko na ang lahat? Pero ilang araw lang akong hindi nagpapakita sa'yo. Nakapagdesisyon ka na agad na magpapakasal sa iba." Mariing panunumbat naman sa akin ni Alfred. "Umalis ka na, Alfred. Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo." Matigas na wika ako sa kanya. Sinubukan kong itulak siya, pero hindi ko man lang siya natinag. "Bakit, Maureen? Napapagod ka na sa akin? Napapagod ka na sa ibinibigay kong kaligayahan sa'yo? At naghahanap pa ng iba?" Hindi na niya na ituloy pa ang ibang sasabihin ng isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa kanyang pisngi. Namimigat ang aking dibdib sa sobrang bigat, kaya napatulo ang mga luha ko. Nakatingin ako sa kanya. Nahilam sa luha ang aking mga mata. "Akin ka lang, Maureen." Aniya at mabilis niyang inilipat ang kanyang mukha sa aking leeg. Sa kaniya dinalaan ang aking leeg patungo sa aking tainga. Bahagya niyang kinagat ang aking kabilang tainga. "Huwag mong gawin sa akin ito, Alfred." Kulang sa lakas kong sambit sa kanya. Naninigas ako at hindi ko magawang kumilos. Agad naramdaman ng aking katawan ang isang sensasyon na siya lamang ang may kakayahang magpagising nito. "Ayaw mo na ba sa akin, Maureen? Ayaw mo na ba sa yakap at halik ko? Ayaw mo na ba sa mga haplos ko?" Parang bulong na sambit niya sa akin na nagpadaloy ng libu-libong bultahe ng kuryente sa aking katawan. Napaungol ako nang sinakop ng kanya malalaking kamay ang aking dibdib. "Nakikita mo ba to? Ito ba ang gusto mo, baby?" Para siyang pader na hindi ko matibag. Dinadaya ako. Hindi lang ng aking puso pati na rin ng aking katawan. Kaya nang sakupin ng kanyang labi ang aking labi, tila ako na estatwa at hindi makakilos.
Hindi ko kayang ikaila ang katotohanan na kahinaan ko bawat niyang haplos at halik sa akin. Hindi ko kayang pigilan sapagkat ang aking katawan na mismo ang nagtataksig sa akin. Sapagkat ang puso ko na mismo ang nagsasabing gusto ko siyang maramdaman at namimiss ko na ang langit sa kanyang piling. Hindi ko napigilan ang bugso ng aking damdamin at nantagpuan ko na lang ang aking sarili na nakipagpalitan ng halik sa kanya. Kaya naging mapusok ang kanyang paghalik. Maya-maya mas lalong lumalim ang halikan naming dalawa. Nawala na naman ako sa tamang huwisyo. At ang tanging naisip ko na lang ay gamutin ang init na lumukob sa akin ngayon. Ibinaba niya ang itaas na bahagi ng aking suot na gown hanggang sa aking baywang. Isang malakas na ungol ang pinakawala namin pareho nang sabay naming narating ang rurok ng langit. Ibinaba niya ako pagkatapos. Nagkatinginan kaming habol namin pareho ang aming mga paghinga. Tagaktak din ang pawis naming dalawa. Ang katawang ito, Maureen, tanging pag-aari ko lang. Walang pwedeng makialam sa pag-aari ko. Lahat ng ito ay minarkahan ko na. Pag-aari na kita, Maureen. Tandaan mo yan. Madiin niyang sambit na ang mga mata nito ay nakatingin. Hindi ko maintindihan ang takot na nabuhay sa akin dahil sa mga salitang kanyang binibigkas. Nasa mga mata nito na tila kaya nitong pumatay kapag pinagkaialaman ang pagmamay-ari nito. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, Alfred? Hindi mo naman ako mahal. Dahil pagmamay-ari kita. Ang akin ay akin. At hindi ko kailangang mahalin kung ano man ang pagmamay-ari ko. Sapat na sa akin ang pagnanasa na nararamdaman ko para sa'yo. Napamura naman ako sa kanya. Anong akala mo sa akin? Bagay, lupa o kahit anong property na pwede mong aminin at pwede mong angkinin? Naiinis ako sa isipin na ganito ang tingin niya sa akin. Sa tingin ko, para akong lupa na nilagyan niya ng piking titulo. Hindi ko na kailangan pang elaborate ito, Maureen. Tapos na ang nangyari sa ating dalawa. Hindi mo na kailangang isampal pa sa pagmumukha ko. Sumeryoso naman ang mukha nito. Ang gusto ko lang ay huwag mong kalilimutan ang mga sinabi ko sa'yo. Noon at ngayon. Lagi mo yung tatandaan. At kunting panahon pa ang kailangan ko. At kunting panahon pa para maiayos ko ang lahat.